Chapter 13. Humihikab na lumabas ako ng kwarto at tumungo sa kusina. Nagising ako sa pagkauhaw. Patay ang ilaw sa buong bahay pero may liwanag namang pumapasok mula sa bintana galing sa labas. Pinuksan ko ang ref at kinuha ang tumbler ko saka uminom. Tumingin ako sa sala kung saan natutulog ang mag-ama. Pero napakunot ang noo ko nang maaninag lang ang maliit na balto. Wala sa higaan si Alden. Nilibot ko ang mata. Napansin kong bahagyang nakaawang ang pinto. Pinalit ko ang tumbler sa ref saka tinungo ang pinto. Pinuksan ko ito saka sumilip sa labas. Nakita kong nakaupo sa may pasimano ng maliit na terrace si Alden na naninigarilyo. Bumuntong hininga ako saka lumabas. Lumangon naman si Alden sa akin saka bahagya pang nagulat nang makita ako. "Sugar, bakit nagising ka?" Tanong niya dinutdot ang sagirilyo sa pasimano saka hinagas sa basurahan na nasa tabi ng paso. Nauhaw ako, "Ikaw bakit di ka pa natutulog tapos naninigarilyo ka pa?" Tanong kong wika. "Nagpapaantok lang. Sigarilyo pampaantok." Sarkastiko kong sabi. Napahawa ka siya sa ulo. "Sorry." Bumuntong hininga ako. Ano bang pakialam ko kung manigarilyo siya? Buhay niya yan. Pasok na ako sa loob. "Wait, Sugar." Nilangon ko siya. "Bakit? Pwede bang mag-usap muna tayo?" Muli akong bumuntong hininga saka umupo din sa pasimano. Tumangala ako sa langit. Maliwanag ang kalangitan saka maraming bituin. Tahimik na ang paligid maliban sa pailan-ilang mga sasakyan na dumadaan. Sarado na rin ang mga bahay ng kapitbahay saka siguradong mga tulog na rin sila. 12:00 na rin kasi ng gabi. "Anong gusto mong pag-usapan natin?" "About us, Sugar." May ideya na akong yun ang gusto niyang pag-usapan. "Anong tungkol sa atin?" Bumuntong hininga siya saka tumingin sa akin. "Gusto kong makilala na ng pamilya ko si Joaquin." Napasinghap ako sa sinabi niya. "Alden, sabi ko naman sa'yo di pa ako handa tungkol dyan di ba? Kailan ka pa magiging handa? Alam kong natatakot ka sa pwedeng isipin sa kasabihin ng pamilya ko. But trust me, Sugar, di sila gaya ng iniisip mo. Lalo na si Mommy, mabait yun saka mahilig sa bata gaya ni Agnes. Si Mommy matagal na siyang umuungot ng apo sa akin. Siguradong matutuwa siya kapag nakilala si Joaquin. Kumagat labi, ako. Hindi ko pa nakikilala ang Mommy niya. Si Agnes lang ang kilala ko saka mabait siya sa amin lalo na kay Joaquin. Wala siyang kart-arte sa katawan kahit galing siya sa mayamang pamilya. Pero nahihiya ako sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko saka pinisil-pisil. "Sugar, malalaman din naman ng pamilya ko ang tungkol sa inyo ni Joaquin so bakit pa natin patatigilan?" Humugot ako ng malalim na hininga saka kinuha ang kamay na hawak niya. "Anong sasabihin mo sa pamilya mo? Na ako ang ex mo sa Zambales saka naanakan mo?" Matem siyang tumingin sa akin. "No, sasabihin kong kayo ang mag-ina ko. Ang pamilya ko." Bahagya akong natameme sa sinambit niya. May kiliting umusbong sa puso ko. Masarap sa tenga ang sinabi niyang kami ng anak niya ang pamilya niya. Inungusan ko siya. "Makapamilya ka dyan, bakit okay na ba tayong dalawa?" Ngumisi siya. "Hindi pa ba?" Inirapan ko siya. Wala pa akong sinasabi no. Tumabi siya ng upo sa akin. Tila naman ako na kuryente nang magdikit ang aming balat. Akmang lalayo ako pero ay manakbayan niya ako sa kakinabigpad ay kit lalo sa kanya. Pumilis ang tibok ng puso ko na tila may nagkakarerahang daga. "Ano ba umusad ka nga?" Tinutulak ko siya ng siko sa kabraso pero matigas siya. Lalo pa niyang hinigpitan ang akbay sa akin hanggang sa tuluyan na niya akong niyakap. Wala na akong nagawa kundi hayaan na lang siya. Pinaikit ko na lang ang mata saka dinamadot ang init ng kanyang katawan na matagal ko na ring pinanabakan. Nakulong ang pagsinghap ko sa loob ng bibig nang biglang sakupin ni Alden ang aking labi. Tila may bolta-boltaheng kuryente ang dumaan sa bawat himaymay ng mga ugat ko, patawid sa puso na ikinabilas ng tibok nito. Kasabay din yun ang sensasyong ilang taon ko nang hindi naramdaman. May pananabik saka takot akong nararamdaman. Nasabik ako na muli kong naramdaman ang mainit niyang halik, pero may takot din akong nararamdaman na baka muli akong malulong sa kahirap na namang makaahon. Naging madiin ang halik niya, iniipit ng kanyang labi, ang labi ko. Natataranta ang aking puso saka nakikipagtalo sa aking isip na nagmamatigas na tugunin ang kanyang halik. Pero sa huli ay nanag ang alab na nasa aking puso. Natagpuan ko ang sariling tumutugon sa kanyang halik. Naging mapusok ang halik na pinagsasaluhan namin.
Malikot ang bawat galaw ng labing sabik na sabik sa isa't isa. Kinabig pa niya ang batok ko saka mas nilaliman pa ang halik. Hindi naman ako nagpatalo saka gumanti din ng malalim na halik. Nilukob na rin ng pamilyar na init ang aking katawan. Darang na ako sa init ng halik na aming pinagsasaluhan. Hanggang sa may kumahol na aso sa harapan ng gate ng compound na ikinagulat ko. Mabilis kong tinulak sa dibdib si Alden. Namimalag ang aking mata habang habol ko ang aking hininga. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na tila may naghahabulang mga daga sa loob. Nilangon ko ang aso sa gate. May tinatahulan siyang grupo ng mga kabataan na naglalakad saka medyo maingay. Bumalik ang tingin ko kay Alden na mapupungay ang matang nakatingin din sa akin. Sugar. Anas niya saka tinaas ang kamay. Akmang hahaplasan niya ang pisngi ko pero mabilis akong lumayo saka tumayo. Papasok na ako sa loob. Matutulog na ko. Nauutal na sabi ko saka dali-daling pumasok sa loob. Malalaki ang hakbang na tinungo ko ang kwarto saka pumasok sa bylock. Samandal ako sa likod ng pinto sapo ang kumakabog na dibdib. Sinandal ko ang ulo sa pinto saka pumikit ng mariin. Tila naman taksong naglalaro sa isip ko ang ginawa naming halikan ni Alden kanina sa labas. Nararamdaman ko pa nga ang labi niya sa labi ko. Kung paano niya ito ipitin sa kasipsipin. Kung hindi pa kumahol ang aso ay baka kung saan pa kami humantong, mabuti na lang madilim sa may terrace. Kung bakit naman kasi ang bilis kong bumigay. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya iniiwasan ko talagang madikit sa kanya, lalo na kung kaming dalawa lang dahil ganito ang mangyayari. Kaloka ka naman Jenica, ang rupok-rupok mo, haplos sa kayakap lang niya bumigay ka na agad. Sermon ko sa sarili. Damilat ako saka humugat ng malalim na hininga para kalmiin ang nagwawala kong puso. Pero waepek. Lalo lang itong nagwawala kapag samasagi sa isip ang nangyaring halikan kanina. Ipinilig-pilig ko ang ulo saka humiga na sa kutsan ko. Pero ilang minuto na akong nakapikit ay di na namumbalak. Ang antok ko sa katila nanunuksong paulit-ulit kong nakikita sa isip ang halikan namin ni Alden kanina. Kinuha ko ang isang unan saka itinakip sa aking mukha sabay tili ng tahimik. Naiinis ako sa sarili ko. Hindi ko tuloy alam kung paano ko haharapin ang kumag na yun bukas. Hihikab-hikab ako paglabas ng kwarto. Naabutan kong nasa mesa na si Joaquin at nasa harap naman ng kalan si Alden saka nagpaiprito. Marunong na siyang magprito ng itlog, hotdog pati ham. Marunong na rin siyang magsaing sa kalan. Hindi pa niya ako napapansin dahil tutok na tutok ang mata niya sa pagpaiprito. Pinistahan ko naman ang kabuuan niya. Naka-t-shirt lang siya sa kaitim na cotton shorts pero, ang lakas pa rin ng dabting niya. Naggagalawan ang mga muscle niya sa braso kapag kumikilos siya. Ipinilig-pilig ko ang ulo saka iniwas na ang tingin sa kanya, nawiwili na naman akong pagmasdan siya kapag hindi siya nakatingin gaya noon. Good morning po mama. Bumaling ako kay Joaquin na binati ako. Doon naman lumingon sa akin si Alden, pero di ko na siya tiningnan. Hindi ko yata kayang salubungin ang tingin niya. Morning baby ko. Lumapit ako sa anak saka hinalikan siya sa ulo. Yamakap naman siya sa bewang ko. Morning sugar. Malambing na bati din sa akin ni Alden. Morning. Malamyang sabi ko na hindi tumitingin sa kanya. Malapit nang matapos tong piniprito ko hotdog na lang. Saad ni Alden. Papa di po sunog yan. Tanong ni Joaquin. Syempre hindi. Marunong na kayang magluto si Papa. Pagyayabang ni Alden sa anak. Prito lang naman alam mo po lutuin papa eh, inusenteng burr ni Joaquin na ikinangisi ko. Nabura naman ang ngisi ni Alden ikaw talaga anak, lagi mo nalang binabara si papa. Hayaan mo mag-aaral pa akong magluto para sa inyo ni mama. Kinilig naman ang puso ko sa sinabi niya. Talagang nage effort siya para sa aming mag-ina. Heto na ang pandesal mainit-init pa. Malakas ang boses na sabi ng pinsan kong si Lea nakapapasok lang sa kamay dalang paper bag ng pandesal. Lumapit siya sa mesa sa kanila pag iyon doon. Pinuksan naman yun ni Joaquin kumuha ng isa. Dahan-dahan lang anak mainit yan. Paalala ko sa anak. Opo mama. Hinay-panhipan niya muna ang pandesal bago kinagat. Kakain na tayo. Nilapag ni Alden ang pinggan na may lamang hotdog saka itlog sa gitna ng mesa. Humihikab na kumuha naman ako ng mga platos saka kutsara. Si Lea naman ay nagsandok na ng sinangag saka sabay-sabay na kaming kumain.
Hindi ko naman mapigilan ang paghikab sa gitna ng almusal. Mukhang antok na antok ka pa insan ah. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Antag ni Leia sa akin. Natigilan naman ako saka tumingin kay Alden na may nakasungaw ng ngisi sa labi. Nag-init naman ang pisngi ko saka inirapan siya. Malamang iniisip niya na siya ang dahilan kung bakit ako antok na antok pa. Tumikim ako. Hindi nakulangan lang ako sa tulog. Napagod ako sa production kahapon Palusot ko. Tumango-tango naman si Leia pero may kakaibang kislap sa kanyang mata saka may pilyang ngisi din sa labi. Nahihiwagaan tuloy ako. Tinuloy ko na lang ang pagkain para makapagasikaso na. Nakatanaw ako sa labas ng bintana ng kotse habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada patungo sa planta. Kahahatid lang namin kay Joaquin sa school, ako naman ngayon ang hinahatid ni Alden sa planta. Araw-araw din niya akong hinahatid sa planta. Noong una ay tumatanggi ako pero sobrang kulit niya kaya hinahayaan ko na lang siya, dahil baka malate pa ako sa pilitan namin. Sa gilid ng mata ko, nakikita kong pasulyap-sulyap siya sa akin na tila may gustong sabihin. Alam ko naman kung ano ang gusto niyang sabihin. Ano pa nga ba di yung tungkol sa kagabi? Tumikim siya. Sugar. Umikit ako saka humugot ng malalim na hininga, ito na nga. Ano? Walang kabuhay-buhay na tanong ko. Yung, nangyari kagabi. Tumingin ako sa kanya saka tinaasan siya ng kilay. Ano naman ang tungkol dun? Kunwaring di ako apektado. Hinalikan mo ko kagabi. Namilog ang mata ko saka napaawang ang labi, sa kanyang sinabi. Anong hinalikan kita? Ang kapal mo, ikaw ang humulik sa akin no? Sikmat ko sa kanya. Ang kapal ng mukha neto. Tumawa siya. Oo nga pala. Ako pala ang unang nanghalik, akala ko ikaw Grabe ka rin kasi humulik kagabi. Lalong nag-init ang mukha ko. Pinalo ko siya sa braso. Ang kapal mo talaga, nadala lang ako no. Gumuhit ang ngisi sa kanyang labi. May kislap din ng kapilyuhan ang kanyang mata. Nadala ka kasi na mismo ang halik ko no. Nanunuksong sabi niya. Napaawang na naman ang labi ko. Ngaling-ngaling sabunutin ko siya kung hindi lang siya nagmamaneho. Ewan ko sa'yo. Hanap ka ng kausap mo. Asat ko sa kanya saka humalukip-kap. Tumingin na lang ako sa labas ng bintana. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Aminin mo na kasi sugar na namiss mo ang halik ko. Turan niya sabay sundot sa tagiliran ko na aking ikinaigtad. Tumawa naman siya ng malakas. Sinaman ko siya ng tingin. Ramdam ko namang sobrang pula na ng mukha ko. Magtigil ka Alden ha, kung hindi ito na ang huling hatid mo sa akin. Banta ko. Tumigil naman siya sa pagtawa saka mariing pinaglapat ang mga labi. Pero nakaguhit pa rin. Sa kanyang mukha ang kapilyuhan. Inirapan ko naman siya. Ayoko na siyang kausap. Sugar. Ano na naman? Mariin akong napapikit sa pagkadismaya sa sarili. Shit naman Jenica, akala ko ba ayaw mo siyang makausap? Sermon ko sa sarili. Nahigit ko ang hininga nang kunin niya ang kamay ko. Akmang hihilahin ko ito pero mahigpit niya itong hinawakan. Tumingin siya sa akin. Seryoso na ang kanyang mukha saka wala ng bakas ng kapilyuhan. Ngumiti siya. Alam mo bang sobrang saya ko kagabi? Halos di rin ako nakatulog sa kakaisip sa halik na pinagsaluhan natin. Napalunok ako nang dalhin niya ang kamay ko sa labi niya saka hinalik-halikan ito habang ang mata ay pasulyap-sulyap sa akin saka sa kalsada. Lalo namang bumilis ang tibok ng puso ko. Akala ko nga itutulak mo ko saka sasampalin kagabi. Akala ko wala ng katugan ang nararamdaman ko sa'yo. Napalunok ako. Alden. Sugar. Putol niya sa sasabihin ko saka hininto sa gilid ng kalsada ang kotse. Bakit mo tinihil ang kotse? Mail late na ko. Ilang minuto lang sugar, may gusto lang akong sabihin. Mapupungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Bumuntong hininga ako. Parang hindi ako handa sa kung anuman ang sasabihin niya saka kinakabahan ako. Alden, kung anuman ang sasabihin mo pwedeng mamaya na lang sa bahay. Mail late na ko. Pinisil-pisil niya ang kamay ko. Saglit lang ta sugar. Mukhang di na siya makakahinti ng mamaya. Ano ba kasi yun? Sugar, mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Naumid ang dila ko sa sinambit niya. Lalong nagwala ang puso ko sa loob saka tila gusto nang kumawala. Ito ang salitang matagal ko nang gustong marinig sa kanya noon. Kumagat labi, ako. Pinipigilan ko ang luha kong gustong pamatak. Totoo. Baka pinapasakay mo lang ako. Nauutol na wika ko.
Napaawang ang labi niya saka nagsalubong ang kilay. Of course not sugar. Totoong mahal kita. Noon pa man mahal na kita. Kahit kailan di nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Baka nagsisinungaling ka lang. Lumungkot ang kislap sa kanyang mata. Ano naman ang magiging dahilan ko para magsinugaling sa'yo? Mewan ko. Natatakot na akong umasa, masaktan sa kamabaigo. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa'yo kung hindi kita mahal sugar. Pamatak ang luha ko sa pisngi. Mabilis ko naman itong pinahid. Baka mahal mo lang ako dahil may anak tayo. Mali ka, mas lalo lang kitang minahal. Sunod-sunod ng pamatak ang luha ko sa katuluyan ng natibag ang pader na hinarang ko sa pagitan naming dalawa. Pinalo ko siya ng mahina sa dibdib. Kinabig naman niya ako sa kaniyakap ng mahigpit, habang paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ako. Napangiti ako nang mabasa ang text ni Sugar. Sinundo na daw ni Leia si Joaquin sa school saka nasa tindahan sila ngayon. Hindi ko masusundo ngayon si Joaquin, dahil nandito ako ngayon sa conference room, may emergency meeting kami ng mga empleyado ko. Namimiss ko na nga agad ang anak ko lalo na ang ina nito. Kagat labing nireplyan ko ang text ni Sugar. Tila may kung anong insekto ang nagliliparan sa tiyan ko habang nagtatype ako. Walang pagsidla ng saya ko ngayong maayos na kami ni Sugar, binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Hinding-hindi ko sasayangin yun. Ito na ang umpisa ng pangarap ko para sa aming tatlo. Bubuuin ko ang pamilya namin. Sa katunayan ay naghahanap na ako ng bahay na pwede naming lipatan. Gusto ko ay yung magiging komportable ang mag-ina ko. Sir. Ha. Nagangat ako ng tingin sa sekretarya kong si Rita. Doon ko lang din napansin na nakatingin sa akin ang lahat ng empleyado ko. Ang auditor na nakatayo sa harap saka nagsasalita kanina ay kumakamot na ngayon sa ulo. Oh, I'm sorry. May emergency text lang na dumating. Sabi ko saka sinilip ang type na text para kay Sugar. Wala pang reply niya. Pinatay ko muna ang cellphone saka hinarap na ang mga empleyado. Please proceed. Nagpatuloy na ang meeting namin. Pinilit ko namang i-focus ang sarili sa meeting. Rita, ikaw na ang baalang kumausap kay Mr. Chavez kapag tumawag. Pilin ko kay Rita paglabas namin ng conference room. Yes sir. Nagkaproblema sa shipment na hawak ni Mr. Chavez. Hindi ito dumating on time saka hinarang pa sa custom. Magiging malaking kalugian ito kapag nagtagal pa ito sa custom. Baka magsipag-atrasan na ang mga kliyente saka lumipat sa iba dahil sa tagal na nakabinbin ang mga order nila. Ngayong may pamilya na ako ay kailangan kong mas alagaan ang kumpanya para sa future ng anak namin ni Sugar at sa Majigig mga anak pa namin. Pakaigo na rin pala ako ng kaperita. Hindi po kayo manananghalian sir. Mamaya-maya na. Pero i-serve mo na rin ako ng pagkain sa resto ng kaibigan ko. Copy sir. Tinanguan ko si Rita saka pumasok na sa opisina ko. Pero may mga bisita pala ako na hindi ko inaasahan. Anong ginagawa nyo rito? Kunot noong tanong ko sa dalawang kaibigan na galing pang probinsya. Sabay pang ngumisi si Jace saka Lorenzo. May laman ang mga ngisi nila. Tumaas ang isang kilay ko saka umupo sa leather chair. Tinukot ko ang cellphone sa loob ng coat saka binuhay. Mag-alas 12 pa lang ng tanghali. Wala pang reply si Sugar. Siguro ay busy pa. Tumingin ako sa dalawa na friend tape ang mga nakadekwatro sa couch. Ngumisi ako. So anong masamang hangin ang nagdala sa inyong dalawa dito sa Manila? Himala kasing napadpad ang dalawa dito sa Manila. Nakatira na kasi ang dalawa sa probinsya ng Calinaw kasama ang mga asawa nila. Pumupunta lang sila sa Manila kapag may okasyon o kaya emergency. Pero minsan pinapasyal din nila ang mga asawa nila dito. May nakarating kasi sa aming balita. Wika ni Jace. Kumunot ang noo ko. Anong balita? Hindi mo alam. Nakangising wika ni Lorenzo. Magtatanong ba ako kung alam ko? Nagtinginan, ang dalawa sa kasabay na tumawa. Tumaas naman ang kilay ko. Para silang mga ewan. Ano ba kasi yun? Tumigil na sa kakatawa ang dalawa pero di pa rin nabubura ang ngisi sa labi. Totoo ba ang chinism sa amin ni Kester na may anak ka na daw? Tanong ni Jace. May naanakan ka daw. Yun ang eksaktong sinabi niya. Malaki na raw yung bata. Totoo ba? Ani Lorenzo. Natigilan ako sa sinabi ng dalawa. Mariin akong pumikit sa kaminura si Kester. Kung sabagay bakit pa ba ako magtataka na alam na nilang dalawa? Malamang nga alam na rin ni Luigi pati Matias.
Madaldal sa chismoso si Kester. Kanino pa kaya niya sinabi bukod sa mga kaibigan namin? Alam na rin kaya nila Mommy saka Agnes. Tanggi ng Kester yan, sobrang daldal ng hinayupak, saad ko. So totoo nga, namilog ang mata ni Lorenzo. Si Jace ay naghihintay ng sagot ko. Bumuntong hininga ako sa katumango. Sasabihin ko rin naman sa kanila, inunahan lang ako ng madaldal na Kester na yon. Sabay na nagmura ng malutong ang dalawa. You pare, paanong nangyaring nagkaanak ka? Pinomba na ako ng maraming tanong ng dalawa. Sigurado naman akong kinuwento na ni Kester sa kanilang dalawa ang lahat. Pero gusto nilang marinig mismo sa bibig ko. Kaya kinuwento ko na rin. Naging pabaya ka kasi. Kaya ayan, nagkaanak ka nang di mo alam. Sambit ni Lorenzo. Ngumisi ako. Hindi ko pinagsisisihan yun pare. Mahal ko ang ina ng anak ko. Baka naman bukod sa kanya may iba ka pang naanakan. Ani Jace. Kay Jenica lang ako hindi gumamit ng proteksyon. Wala rin naman sa isip ko noon ang gumamit ng proteksyon. Ang nasa isip ko lang noon ay ang pananabik kong maramdaman ang init ng kanyang katawan, ipinagpapasalamat ko rin na hindi ako gumamit ng proteksyon. Dahil kung gumamit ako edi wala kaming anak ngayon. Well ano pa bang masasabi namin kundi congrats pare. Wika ni Jace. Salamat pare. Nakakagulat talaga na malaman na may anak ka na, ikaw pala ang unang nagkaanak sa ating anim. Pero mukhang masaya ka naman kaya wala na talaga kaming masasabi. Sana next time makilala namin ang mag-ina mo. Saad naman ni Lorenzo. Sure pare, ipapakilala ko naman talaga ang mag-ina ko sa inyo. Pero syempre mauuna ko muna silang ipakilala kay Mommy saka Agnes. I'm sure matutuwa kayo sa anak ko. Bibong-bibo yun, matalino. Kamukhang kamukha mo. Nakangising sabay na sabi ng dalawa. Paano nyo nalaman? E di pinakita sa amin ni Kester ang picture ng anak mo. Ani Lorenzo, umi-NGOs ako. Napaka-chismoso talaga ng lalaking yan. Bida-bida masyado. Tumawa na naman ang dalawa. Habang ako naman ay buwisit na buwisit sa chismosong kaibigan.